Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong pura paruko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magigipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa mundong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni St. Andrew Dunlap, ang pari at ang mga kasamang mga Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging dapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon kami pinaliligaya sa paggunita kina Andres Dunglap at ang mga kasamang mga martir. Ipagkaloob mong matularan namin ang kagitigan sa pagtitiis sa mga martir na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na natin ng mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang ika-25 ng buwan ng Kislev, ika-9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itatalaga nila muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, lauta at bombyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at bumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghahandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hentil. Ipanisya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel nang sa gayon ding araw, taon-taon ay pagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Diyos aming papupurihan, tayong dakilang pangalan. Ulitin po nating lahat. Diyos aming papupurihan, tayong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Tugon. Diyos aming papupurihan, tayong dakilang pangalan. Sa iyong kadakilaan ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Tugon. Diyos aming papupurihan, tayong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Tugon. Diyos aming papupurihan, tayong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Tugon.
Diyos aming papupurihan sa iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ng mga martir kasama si Andrew Dunglac. Bigyan ko lang po ng konting background ulit, no? Kahapon sa ipinahayag na ebanghelyo mula kay San Lucas, nang matanaw ni Jesus ang templo, no, dahil papasok na siya sa Jerusalem, nang matanaw niya ang Jerusalem, ito ay kanyang iniyakan, tinangisan. At ang nasabi niya ay, kung nalalaman mo lang kung ano talaga ang makapagdudulot sa iyo ng kaligayahan o ng kapayapaan. Kung nalalaman nyo lang, no, kung ano ang tunay na makapagdudulot ng kapayapaan. At ngayon, sa ating pong narinig na ebanghelyo ulit sa pagpapatuloy nito, ay kanya pong pagpasok na Jesus sa templo, kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Malinaw po ba? Nasaan sa Jesus? Ha? Ano ibig sabihin sa templo? Nasa loob ng templo. Pumasok si Jesus sa templo. Kasi po pwedeng yung templo, pero nasa labas siya. Naintindihan ba? So nasa loob. Pumasok si Jesus sa templo at ano yung nakita niya? Gusto niyang magdasal, gusto niyang makinig, gusto niyang magturo, gusto niyang mag-alay ng handog, gusto niyang magpasalamat o kung ano pa man na nararapat na ikilos at gawin sa loob ng templo. Pero ano ang nadatnan niya? Nandoon yung mga nagtitinda. Dapat ba yun? Dapat ba yun? Imagine niyo po, no?
nagsisimba kayo, bentahan namin kayo ng kalendaryo habang nakaupo dyan. Bentahan namin kayo ng belo. Ano pa bang binibenta namin dito? Kung ano pa man, rosaryo, imahin, sa loob. Hindi ba kayo madidistract? Hindi ba kayo maiiskandalo? Hindi ba kayo mabubwisit? Habang nakapikit kayong ganyan, bigla kayong kakalibitin. Bili na po kayo. So mayroong mga paglabag. May mga pangyayari o nangyayari na sa loob ng templo na hindi dapat. Kasi kung babalikan niyo yung narinig na pahayag sa unang pagbasa, nabawi na nila yung templo. At ngayon, dedication na ulit, dinedicate ulit yung templo para manumbalik yung kabanalan na nilapastangan ng mga pagano, ng mga hintil na nanakop sa kanila, iba't ibang mga bansa, lahi, at ngayon nasa kanila na ulit. Kaya nilinis, pinabanal, nagdiwang sila. Tapos pakalipas ulit ng ilang panahon, bagong salin lahi, ito na ngayon ang nangyayari sa templo. Ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Kaya nagalit si Jesus. Pinagtabuyan niya ang lahat ng mga nagtitinda. Sabi niya, ito ay bahay dalanginan. Ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Hindi lang pala nagtitinda. May mga pandarayang nangyayari doon sa templo. Yung mga inaasahan na tagapamahala, tagapagtaguyod, tagapagpanatili ng kaayusan, ano na nangyari? Mayroong corruption. Kaya kahit sa loob ng simbahan, nangyayari ito. Kung hindi natin tatawagin o i-call ang atensyon, mapapariwara din ito. Kaya yung panawagan sa atin, magkaroon tayo ng malasakit sa simbahan. Kahit dito man lang sa atin, yung pag may mga naglalaro, may mga nagsisigawan dito, hindi natin po pwedeng konsintihin na okay lang yan. Kasi kailangan matuto tayo. At minsan natututo tayo sa paraan na kailangan natin medyo pitikin ng kaunti. Yung dati, nung nasa Quiapo pa po ako, may lingwahe po yung mga ihos, yung mga deboto, yung pitik ng Nazareno. Yung bang bigla ka, may mangyayari, nagkasakit ka, kung ano man nangyari, yun yung tinatawag namin, pitik ng Nazareno para tawagin yung attention mo. Mayroon kang ginagawa na hindi maganda. Pwede rin sa atin, bukod sa templo, parati din natin naririnig, bukod sa haliging bato nito, pagkatapos ng bawat misa, ng bawat pagdiriwang, sa inyong pag-uwi, tayo po ay nagiging mga templo ng Espiritu Santo. Tayo po ay nagiging mga simbahan. Dinadala natin yung imahin ng simbahan sa mga taong ating nakakasalamuha. Kaya nga ang tawag sa atin, mga taong simbahan. Sinasabi minsan kapag may pangit na ginagawa tayo, taong simbahan pa naman kayo. Kaya baka minsan kailangan natin yung panawagan na may mga bagay na kailangan natin alisin sa atin. Huwag na natin hintayin na hagupitin pa tayo, pitikin pa tayo. Ang inalis lang naman ni Kristo ay yung mga pagtitinda. Hindi ang tao, kundi yung pagtitinda, yung mga paglapastangan sa templo. Hindi yung tao. Baka umaabuso Hindi pwedeng umabuso. Mas lalong masisira, hindi lang mas imahin, kundi mas lalong marami ang maiiskandalo na magtungo sa simbahan dahil sa ating mga ginagawa, mga sinasabi, naririnig mismo sa ating mga taong simbahan. Amen?
Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang katolika naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nanatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, ang karang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahayin natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay ngayong sina Andres Dunglak at ang mga kasama ay ginugunita upang kami gawaran mo ng ibayong kapatawaran at kapayapaan, katulad ng iyong pagkakaloob ng karangalan ng pananalig sa mga martir. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa iyararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong ang mga martir na sina Andres Dunglac at ang mga kasama ay pinarangalan, ipagkaloob mo kami mga nakinabang ay magkamit ng ibayong kagandahang loob mo upang sa harap na maraming tunggalian, matutuhan naming maging matatag sa katyagaan at maligaya sa pagkakaroon ng maaasahang tagumpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father.